Itinuturing daw na grave concern ng palasyo ang pananatili ng monster ship ng China sa karagatan ng Pilipinas. Kasabay nito, sinagot na ng Malacanang ang mga haka-haka sa ginawang pagtatanggal kay Vice President Sara Duterte at mga dating pangulo ng bansa sa national security. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. The President has the right as well as the responsibility of seeing to it that whoever advises him is within his fullest trust and confidence. Now, I am not saying that the Vice President has already does not anymore deserve to be trusted, but I'm just saying that with the recent developments, it is not going to be good advice or good action on the part of the President to still have her on board. Ito ang sagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa naging pahayag ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na dirty politics ang ginawang pagtanggal kay Vice President Sara Duterte sa National Security Council. Sa pahayag naman ni former Presidential Spokesperson Harry Roque na tila planong sundan ng Pangulo ang ama sa pagdedeklara ng martial law, ito ang sagot ng palasyo. He does not even think in those terms. Malicious talaga si Mr. Harry Roque. Salamat po. Sa kabilang banda, nababahala naman ang Malacanang sa presensya ng tinaguriang monster ship ng China. Una itong namataan noong Sabado 54 nautical miles sa Capones Island sa Zambales, bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. We view it with concern. So, ganito yan. So far, we have been challenging the presence of that monster ship. The Coast Guard, our Coast Guard, has always been very alert in following up yung presence of that monster ship. Pasulpot-sulpot, and it is within our exclusive economic zone happens. So, maaring projection ng issue dito, but I'm not going to say anything more because that's a matter of operation, no? Consistent naman daw ang pamahalaan sa paghahain ng diplomatic protest sa tuwing may mangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, itutuloy pa rin daw ang Vice Ministerial Meeting o Conference ng China at Pilipinas para pag-usapan at talakayin ang issue. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Talakayin pa natin ang iba pang mga napag-usapan sa cabinet meeting kasama si mobile journalist Julie Baiza. Julie, ano mismo ang napag-usapan sa cabinet meeting? Pops J, dalawang bagay yung pinag-usapan sa cabinet meeting kaninang umaga. No? Una nga riyan yung implementation ng 2025 General Appropriations Act o yung pambansang pondo natin. At pangalawa, yung mga napinbin o na-delay na infrastructure project ng pamahalaan. Doon nga inilatag ni DOTR Secretary Jaime Bautista kung ano yung mga naging dahilan niyan nung pagkabinbin ng mga proyekto. At kabilang nga dyan, yung problema sa right of way. Doon naman sa implementasyon ng pambansang pondo, pinatitiyak lang na yung mga nasa ilalim ng conditional implementation ay maayos nga yung rules or IRR para sa pagpapatupad ng mga programang inilagay nga sa conditional implementation ng Pangulo. Julie, meron ding napaulat na serye ng mga pag-atake ng mga hackers sa mga opisinang konektado sa executive branch ng ating pamahalaan. May sinabi at aksyon na ba rito ang palasyo? Kanina sinabi ng DICT na constant daw kasi yung mga pag-ataking natatanggap nga ng hindi nga lang ng OP kundi ng mga ahensya ng pamahalaan. Ang ginagawa nga, patuloy daw yung pagbili ng mga bagong equipment para nga patuloy na malabanan yan. Hindi naman daw nabibreach o nakokompromise yung ating mga systems kasi nahaharang daw yan bago pa makapasok doon sa ating system at sa database. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.